Magandang araw sa inyong lahat at natutuwa akong makasama kayong muli. Ngayon, tatalakayin natin ang mga teknik sa paglalakad na makakatulong sa atin upang makatipid ng lakas at mapabuti ang ating performance. Simulan natin sa makapal na gubat at mga natatangin nitong katangian. Pag-aaralan natin ng mabuti ang mga pataas na bahagi gaya ng burol, bundok at iba pang may pag-akyat gamit ang tsak na teknik. At sa huli, magpo-focus tayo sa mga pababa gamit ang iba't ibang teknik depende sa kapaligiran. Para masaklaw lahat ng sitwasyon, isasama ko ang mga pagkakataong may dala tayong backpack, minsan mabigat, na napapahirap sa paggalaw. Sa pagpili ng sapatos, piliin natin yung bagay sa temperatura ng gubat at may mataas na tadyang para protektado laban sa sugat, ahas at insekto. Sa mga lugar na pataas at pababa, kapakipakinabang ang mataas na sapatos para sa suporta ng paa at iwas pilay. Ang pinakamahalaga sa sapatos ay yung komportable ka. Dapat komportable ang sapatos mo para hindi masyadong mahirap ang lakad mo. Hindi ko tatalakayin ang mga tungkod sa video na ito, pero sa ilang pagkakataon, malaking tulong sila sa paglalakad basta marunong kang gumamit. Hindi madaling maglakad sa makapal na gubat, lalo na kung pagod ka na at sunod-sunod ang araw. Tandaan, pantay-pantay lang ang lahat. Bukod dito, mas maraming enerhiya ang magagastos mo, 2 hanggang 3 beses kapag dumaan sa masukal na gubat. Kung ikukumpara sa ibang daan, sa makapal na gubat ay mas marami kang madadaan ng hadlang gaya ng tuod, sanga at bato. Mas bibigyan halaga natin ang tamang pagtapak at pag-iwas kaysa sa bilis at pilit na pagdaan. Makakatulong ito para mapantay ang pagod at umabot tayo ng mas malayo. Bukod pa rito, mas magiging magalang tayo sa kalikasan, mas magiging maayos at tahimik ang ating paggalaw, at higit sa lahat, hindi tayo gaanong mapapagod. Kaya tandaan, sa bawat hakbang hindi natin pinipilit ang mga bagay. Kung hindi na tayo makahanap ng lugar na maraming halaman o mahirap pasukin, lilipat tayo sa mode na paggapas, pero ibang video na yon. Sa gubat, kailangan ninyong tumingin hanggat maaari sa malayo at bantayan kung saan ninyo inilalagay ang inyong mga paa. Tumingin kayo hanggat maaari sa malayo para makapag-orient kayo at makita ang mga daan na pinakamadaling daanan. Siguraduhin mabuting tingnan ang lupa sa harap ninyo bago bawat hakbang para maiwasan ang mga hadlang. Ang teknik na ito ay pangkalahatang tuntunin sa paglalakad sa mahirap na daan. Isa itong ehersisyo na nakakapagod kapag ginawa ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Dapat mo ring tandaan na sa mga lugar na maraming sagabal, gaya ng halaman, ugat at bato, hindi maiwasan na magkamali sa paglalagay ng paa para maiwasan ang pinsala sa mga kartilago at litid, lalo na kapag may dala kang mabigat, kaya palaging bahagyang nakabaluktot ang mga tuhod. Sa bawat hakbang, kailangan mong maayos na igulong ang paa, simulan sa pag-apak ng sakong at tapusin sa dulo ng paa. Dapat ding itaas ng maayos ang tuhod kapag kailangan para iwasan ng hadlang at matisod. Para sa tamang balanse, iwasan ang pag-cruise ng binti at mga past chassis. Nakakatulong ito maabsorb ang pagyanig at maiwasan ang injury. Sa pangkalahatan, kapag dumarating tayo sa lugar na may mga halaman, babawasan natin ang haba ng ating hakbang pero nangyayari ito ng natural. Makikita na hindi madali ang mga unang teknik na ito, kailangan ng practice at konsentrasyon. Habang tumatagal, nagiging natural na ito at di na natin pinapansin ang detalye. Kapag masiksik ang lugar, mas magaspang ang daan at mas kailangang sundin ang pangunahing teknik. Kapag nakatagpo ka ng ganitong daan, dapat mong sundin at gawin ng maayos ang lahat ng palatandaan. Mahalaga ang paghinga at mas kailangan mo itong bantayan kaysa pagtrabahuhan, ipapaliwanag ko. Kung may ilang araw pa tayong lalakarin, kailangan nating magtipid ng lakas at panatilihin ang reserbang enerhiya. I-regulate natin ang ritmo ayon sa paghinga, hindi baliktad at maging mapagmatsyag. Kapag napansin ninyong bumigat ang paghinga o hinihingal na kayo, oras na para bumagal at ibalik ang tamang ritmo na siyang magpapabalik sa inyo ng inyong dating paghinga, ang inyong normal na paghinga. Kung mapansin ninyong may kasamang hinihingal, ibig sabihin ay nagkokompensa sila isang effort na di nila kayang panatilihin matagal. Kaya mag-focus lang dito at huwag gambalain ng paghinga anuman ang daan o paraan ng paglalakad.
Isa itong pangunahing prinsipyo na kailangan ninyong sundin kung gusto ninyong makalakad ng matagal nang hindi kayo napapagod. Kapag sinunod ninyo ng maayos ang prinsipyong ito, hindi kayo mauubusan ng lakas. Kung may emergency at kailangan lumampas sa sarili, may reserbang lakas kayo kung kailangan. Huling bagay, kapag nagsimula na tayong makaramdam ng hirap sa paglalakad, inaayos natin ang ating bilis ayon sa ating sariling paghinga. Para mapanatili ang normal na tibok ng puso, inaalagaan natin ang balanse at tumitigil sa pagsasalita. Ang pagsasalita ay makakasira sa iyong paghinga. Mawawala ang balanse na ito at mapipilitan kang bumagal pa o kaya'y huminto na talaga. Ang mga elementong tinalakay na angkop sa paglalakad sa kagubatan ay tumutulong sa mas ligtas at kontroladong paggalaw na iwas pinsala at hindi nakakapagod. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng iyong bilis sa iyong paghinga at sa pagiging regular ng iyong paglalakad. Kapag galing ka sa patag na lugar at haharap ka sa pataas na bahagi tulad nito, isang pag-akyat, anuman ang uri ng lupa, lubos nating babaguhin ang ating paraan ng paglalakad. Habang mas matarik at mabigat ang dala, mas kailangang sundin ang tamang paglalakad para sa kaligtasan at makatipid ng lakas sa pag-akyat. Ang unang bagay na natutunan natin ay bawasan ang haba ng ating mga hakbang at bahagyang dagdagan ang bilis ng paglakad, kaya ang epekto nito ay mababawasan ang ating bilis. Ang layunin, ang unang prinsipyo, ay makaakyat o makapag-asenso ng hindi humihinto sa gitna at higit sa lahat, hindi nagpapabilis ng tibok ng puso. Ang layunin ay makabawi kapag patag o pababa ang daan. Kung susundin mo ang unang prinsipyo, magiging mas malinaw ang pag-iisip mo at hindi ka madaling mapagod kaysa sa hindi sumusunod dito. Ang isang regular na pag-akyat ay magpapahintulot sa iyo na gumastos ng mas kaunting enerhiya. Mag-ingat, huwag masyadong bagalan ang pag-akyat dahil kapag huminto ka, mawawala ang momentong na nakuha mo. Sumuko. Kung bawat hakbang ay hiwalay sa nauna, mas lalaki ang pagod. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit dapat tuloy-tuloy ang pag-akyat. Ang teknik sa pag-akyat ay ang paglilipat ng sentro ng grabidad gamit ang pagyuko ng bukong-bukong. Ang mga teknik na ito ay ginagamit ng lahat ng profesional, mula Sherpa ng Himalaya, manganggaso sa Alps, hanggang sa mga tagapagligtas sa bundok. Para tunay na makatipid ng lakas, kailangan nating yumuko paabante habang tuwid ang likod at ginagamit ang kakayahang yumuko ng mga bukong-bukong. Kung yuyuko kayo mula sa baywang, palaging magiging tense ang inyong mga abdominal muscles at hindi na kayo makakahinga ng maayos. Kaya, mabilis kayong magkakaroon ng problema sa pagkuha ng sapat na oksigen. Mag-ingat na huwag i-exaggerate ang posisyon dahil mawawala ang bisa nito. Ang tuloy-tuloy na pagwawasto ay nakakapagod, kaya hanapin ang tamang balanse. Ang tamang posisyon ay naglalagay sa mga kalamnan at kasukasuan sa pinakamahusay na kalagayan. Aakyat kayo ng mas maliit ang galaw ng kasukasuan, kaya mas mataas ang bisa at mas kaunting pagod, bawas pa ang trabaho. Sa teknik na ito, ang mga hita at puwit ang pinakanagagamit. Ang mga binti ay magsisilbing panimbang lang sa inyo. Para gawing simple, sa buong pag-akyat, kailangan ninyong mag-adjust. Para hindi ninyo maramdaman na humihila kayo at laging parang nagtutulak, gawin ito para hindi kayo agad mapagod. Para maayos na maisagawa ang teknik, hindi dapat masyadong matarik ang ahon. Dahil dito, ang kakayahan ng mga bukong-bukong ay hindi sasapat. Kaya kailangan ninyong mag-zigzag para maayos ninyong mailapag ang paa. Kailangan nating basahin ang daan para mapili ang pinakamatipid na ruta. Mas mainam gumawa ng maraming maliliit na hakbang kaysa malalaking hakbang para hindi tayo madaling mapagod. Kung may mga hadlang, kailangan din nating piliin ang daan na magpapahintulot sa atin na minimal lang ang pag-angat ng mga paa. Depende sa katawan ng bawat isa, hindi laging pareho ang pinakamainam para sa paa. Pero kadalasan, hinahanap natin sa mga lugar na ito ang pinakamalakas na kapit. Karaniwan itong nangyayari kapag ang paa ay nakadikit para sa mas malaking kontak ng talampakan sa lupa. Sa pagkakataong ito,
hindi natin laging hahanapin ang pag-roll ng paa para sa paghinga. Ngayon, gagamitin natin ang paraan sa gubat. Pero ngayon, kahit makaramdam tayo ng konting hingal, kung hindi masyadong mahaba ang pag-akyat para siguradong hindi mapuputol ang ritmo at magpatuloy na makinabang sa bawat hakbang na nagbibigay ng tulak. Maari tayong mag-focus sa pagbuga ng hangin, maari nating pilitin ang ating pagbuga para mailabas ng maayos ang carbon dioxide dalawa. To dahil dito, pansamantalang mababawasan ang hingal. Maliit na tip para sa mga bahagi kung saan may medyo matarik na akyatan tulad dito, maaari nating gamitin ang mga kamay bilang suporta sa mga hita o tuhod. Nakakatulong ito para mapagaan ang trabaho ng mga kalamnan na ginagamit sa paglalakad. Para malampasan ang mahirap na bahagi, lalo na kapag mabigat ang dala, ito ang tinatawag na hiking. Magandang malaman ito. Isa pang subok na maliit na tip, kung may maliit kang bag na tulad nito, maganda ring ilagay ito sa harap ng katawan kapag paakyat. Sa tamang posisyon ng katawan, mas kaunti ang trabaho ng bukong-bukong dahil hindi na kailangang ilipat ang bigat ng bag. Sa halip, dadagdag ang bigat na magtutulak sa iyong sentro ng grabidad pasulong. Mas matatag ka at hindi mo na kailangang yumuko ng husto dahil mas natural ang posisyon mo. Sa kabilang banda, hindi ito magagawa kapag malaki ang bag mo dahil tatakpan nito ng buo ang pagtingin mo sa daan. Huling tip pa, sa pag-iisip, harapin mo palagi ang paakyat na daan na parang pagod ka na kahit hindi ka pa naman talaga pagod. Makakatulong ito para mapanatili ang lakas at maging maingat sa pamamaraan. Isa puso at isaisip mo lahat ng tips na binanggit ko, i-apply mo at tiyak malalampasan mo ang mga hamong hindi basta-basta kayang lampasan ng iba na kapareho mo ng pisikal na antas. Sa pagharap sa pababang bahagi ng daan. Ngayon, babaguhin ulit natin ang bilis, babawasan natin ng kaunti ang haba ng mga hakbang at bibilisan natin ang ritmo. Kailangan nating gumamit ng protektibong posisyon, lalo na para sa mga tuhod na napapagod kapag pababa at may dalang mabigat. Bahagyan nating luluhurin ang mga tuhod sa buong pagbaba para masalo ang bawat hakbang. Sa mga braso, kailangan nating paluwagin ang mga ito, pati na rin ang mga balikat. Kailangan gamitin ang mga braso para balansihin ang sarili habang bumababa para maging isa sa pagbaba. Dapat relax ka pero kontrolado pa rin. Ngayon, mahalaga ang posisyon ng paa sa paglapag. Dapat unahan ng paa ang unang sumayad sa lupa kapag bumababa. Dahil dyan, kailangan mo pa ring piliin ng maayos ang daraanan mo. Una, ang unahan ng paa ang pinakapatag at pinakamatatag na bahagi nito. Pangalawa, kung unahan ng paa ang ilalapag mo, masisigurado mong matibay ang mga muscle sa bukong-bukong. Samantalang kung ilalapag mo muna ang kalampakan at igugulong mo ang paa sa kalaniwang paraan, palagi kang nasa posibleng hindi balanse. Kaya paulit-ulit na pinapasa ng mga kalamnan sa hita ang impact pero hindi pinipigilan ang galaw. Teknik ito na nagdudulot ng matinding paggamit ng kalamnan. Para hindi mapagod, gumalaw ka ng zigzag at gamitin ang lupa para pabagalin ang pagbaba mo. Kung mali ang posisyon ng paa mo sa hindi pantay na lupa, mapipilitan kang bumawi at mapapagod. Sa pinakamalala, maaari ka pang masaktan, lalo na kung mabigat ang dala mong bag. Para makapagpahinga ang mga binti, bumalik agad sa normal na lakad gamit ang tamang pagtapak ng paa kapag posible, kahit sa 3 o 4 na metro lang. Kapag pababa ka, taliwas ay inaasahan, pero dapat matutong itaas ang ulo dahil mabilis dumating ang hadlang at kadalasan may buwelo. Kailangan maghanda. Iiwasan natin ang pinakamatarik na bahagi hanggat kaya. Siyempre, sa mabilisang pababa, hahanapin natin ang pinakamalinaw, patag at hindi lubak na daan. Isang dagdag na tip na yon, ang shuffle. Ang shuffle ay isang teknik na pwede nating gamitin paminsan-minsan. Pero kailangan munang mag-ensayo ng kaunti, kumbaga para malaman natin kung nasaan na tayo sa physical na kondisyon. Isa itong teknik na magpapaintulot sa atin na makababa ng mabilis sa medyo matarik na bahagi, may malaking pagbaba pero sa lupa na hindi masyadong lubak o delikado. Kapag tama ang pagkakagawa, isa itong teknik na magpapabilis sa inyo at makakatipid pa kayo ng enerhiya.
Karaniwan, kapag pababa, haharap tayo sa pababang bahagi sa 90 degrees. Pero ilalagay natin ang mga paa at balikat sa 45 degrees kumpara sa parehong pababang bahagi. Mahalaga na mag-focus sa pag-apak gamit ang harap ng paa para mapalakas ang mga muscle na nagpapatatag sa bukong-bukong. Bahagya tayong yuyuko at luluhod para bumaba ang sentro ng grabidad at lumambot ang bawat hakbang. Bababa tayo diretso habang nakatingin sa malayo at gumagawa ng sunod-sunod na maliliit na hakbang. Talagang nasa isang dynamic na balanse tayo sa buong proseso. Pagdating sa patag matapos ang shuffle, balik tayo sa tamang takbo at tinatapos ito ng dahan-dahan sa pag-jogging para masaalo ang enerhiya ng pagbaba. Kaya, mag-ingat na laging maghanda at manatili sa likuran. Kung sakaling madulas, gagawin lang natin ang shuffle sa tuyong at patag na lupa, syempre. Natalakay na natin ang mga pangunahing teknik na pwedeng makatulong sa mga naglalakad o nag-hiking, lalo na sa survival situations. Mahalagang kabisaduhin ang teknik sa paglalakad dahil madalas tayong mapunta sa hindi pamilyar o planadong ruta. Iwasan ang mga madalas puntahan at karaniwang daanan. Minsan, kailangan mong matutong magtayo ng bivak sa mabatong o delikadong lugar para panatag at ligtas ka. Salamat sa panonood ng video hanggang dulo at magkita-kita tayo muli sa susunod na video.